I-drop mo lang yung urine sa one end, tapos hihintayin mo na lang siya. So wala hindi ito yung kabuuang proseso ng kinuha yung urine na 2 minutes lang? Yung transaction time po is the specimen collection. So pag abot po nung sample, tapos gagawin na niya. At yung rule ng DOH, hindi pwedeng lumampas ng? Wala pong rule ng DOH. Hindi pwedeng mas mabilis kesa? Ano yung 5 minutong binabanggit niyo po kanina? Yung drug test kit po na ginagamit namin, hanggang 5 minutes po pwede niyong basahin. Now, I remember the press con of then Executive Secretary, no, he was not yet Executive Secretary at that time, he was about to be, Vic Rodriguez. Sabi niya, tinest daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano-ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay... Yung test po na ginawa ninyo? Cocaine lang po ang pinagawa. Cocaine lang po ang pinagawa? Opo. Hindi po kasama ang iba? Hindi po. Yung resultang yung po ba isinapubliko? Ano? Ano daw? I saw it on GMA, read it on in the papers. The results of the drug test. Is what? If I may answer, Senator Cheese, this was widely publicized in 2021, if I may recall, if my memory serves me right. So it was publicized, ma'am? It didn't come from St. Luke's. It came from the person tested? So, Mr. Senator Cheese, yung drug test na ito na pinag-usapan na ito, yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug test that you made on the former Senator Bongbong Marcos? Yes. Yung ba ibig mong sabihin? Yes. Opo. Yan yun? Opo. So, you said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni? nung pasyente. Sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po lang ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues dun sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa Cebu. Iba rin Opo. gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako, walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Hindi ba nagtatanong na i-test nyo ako sa cocaine? I-test niyo ako sa Cebu? I-test nyo ako sa marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nagre-request sa inyo ng i-test nyo ako sa cocaine. I-test nyo ako sa Cebu. I-test nyo ako. I-drop mo lang yung urine. Magandang araw po sa inyong lahat. It's Tita Marquit once again, giving you a no-holds-barred opinion of what has transpired, lalo na po sa PDEA Leaks hearing number 3 kanina lang. Well, medyo nakakagulo sa dami na ng mga lumabas na personality, character at istorya dyan sa hearing na yan. Pero isang bagay po ang hinihingi kong pagtuunan nyo ng pansin, and this was probably the only factual information we can all be affirmative and sure about in that hearing. Sa mga resultang inexplain sa atin ng St. Luke's Hospital. And it is going to be abused and used in different ways. So, depende sa motibo ng gagamit. Well, the St. Luke's doctor, the laboratory team confirmed that yes, Bongbong Marcos indeed tested negative sa drug test na ginawa sa kanya prior to the election. Wag muna po tayong magbigay ng isang masigabong palakpakan. In the same manner, he only requested for one and only one drug test. Yun lang daw po ay para sa cocaine. Sa pagsasaliksik po ng mga senador doon, salamat kay Senator Cheese Escudero and of course kay Senator Bato, no? To the shock of Jinggoy Estrada. You can really see it in his face na, he said. Hindi pala, dapat sa isang drug test lamang siya pumasa kasi he should have taken all the drug tests. Kasi baka nga naman, hindi lang cocaine ang tinitira nito. Baka naman merong shabu or shab-shab, no? So, hindi po isang conclusive na drug test ang kanyang ginawa. Hindi kagaya ng mga kasamahan niya, kaya pala umabot ng pagkatagal-tagal. Kasi po, sila, lahat ng drug test ay pinasa nila. Itong si Bongbong Marcos only tested for one. And guess what? Ni-request po niya yon. Ito lang dito nyo ako itest. Dito lang sa Cox. Huwag sa iba. Bakit po kaya? Anyway, that has to be looked into further. Kasi unfair yon. And
if he tested negative on that, he would not have been able to go through the elections, di ba? So malaking information po yun na dapat mas tinignan ng mga senador at binigyan ng timbang importansya ng mga taong nakikinig at nanonood. So, I would have to agree with many opinions now that Morales has already put himself in that situation that his credibility was openly attacked several times and multiple times. In fact, Senator Jinggoy Estrada has not stopped in attacking his character. So, kaya nga nadiderail ang pag-uusap. Pero, sa lahat ng pangyayaring yon from Senate Hearing 1 to 3, I think the biggest, most important information or even success of this hearing is casting shadow of a doubt. Kasi, kung wala kang tinatago, bakit ka magre-request ng isang drug test lang? Bakit hindi kayo pare-parehos ng sinalangang drug test? I think this should be answered.